balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. opisyal nang sinimulan ang 6 na araw na working visit sa Amerika. Mahigit 7,000 trabaho iaalok ng Department of Tourism at DOLE sa Tourism Job Fair sa darating na September 22 to 24. Pamamahagi ng educational cash assistance ng Department of Social Welfare and Development matatapos na sa September 24. Ekstensyon ng distribusyon ng ayuda pinag-aaralan. At LTFRB maglalabas ng bagong taripa kasunod ng inaprubahang fare hike sa mga pampublikong sasakyan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 19, 2022. At una sa mga balita ngayon tanghali. Bumiyahe na kahapon patungong Amerika si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para dumalo sa 77th United Nations General Assembly sa New York City. Ilan sa inaasahang tatalakayin ng Pangulo sa kanyang pagharap sa world leaders ay ukol sa ekonomiya at agrikultura. Umaasa ang Pangulo na magiging makabuluhan ang kanyang pagbiyahe at magreresulta ng mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribohok. Nakaalis na kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong New York City sa Estados Unidos. Sa pre-departure speech ni Pangulong Marcos, binigyan din niya ang kahalagahan ng kanyang pagdalo sa United Nations General Assembly at maibahagi ang mga dapat na asahan ng UN sa Pilipinas. The UN is where the countries of the world congregate to discuss the most pressing challenges facing our people. Thus, it is important for us to participate in the General Assembly and to make certain that our voice is heard. Kabilang sa ibabahagi ng Pangulo sa 77th UN General Assembly ang tungkol sa ekonomiya at pang-agrikultura. Escalating conflicts that pose challenges to individual countries and the world community alike. Taking this into account, I will, share the Philippines' vision in people-centered development, highlighting our administration's thrust for economic recovery, food security, and agricultural productivity. Reaffirm the country's commitment to the ideals of the UN, citing its contributions to peaceful settlement of disputes and of international law, and highlighting the importance of the UN in fostering international dialogue and cooperation. Makikipagpulong rin si PBBM kay UN Secretary General Antonio Guterres. Mahigit 150 na pinuno ng bansa magtitipon sa nasabing pulong na tatalakay sa mga pandaigdigang issue. Samantala magkakaroon din ng working visit ang Pangulo sa New York City para maghatid na mensahe sa ilang mga economic briefing. Inaasahang haharap rin ang pulong ehekutibo sa Filipino community sa New Jersey Performing Arts Center. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumating na sa Estados Unidos ang delegasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa 6 na araw na working visit. Inuna ng presidenteng makaharap ang Filipino community sa Amerika sa unang official visit nito sa Amerika. Ang detalye sa ulat ni Miguel De Leon. 11:53 a.m. araw ng Linggo local time nang dumating si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Newark Liberty International Airport dito sa New Jersey, USA para sa ilang araw na working visit. Kasama niya ang kanyang asawang si First Lady Marie Luis Lisa Araneta Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete. Una sa official event ng presidente ang pagharap sa Filipino community sa New Jersey Performing Arts Center. Sinalubong ng masasayang ngiti at mainit na pagtanggap ng mahigit 1,200 nating kababayan ang Pangulo sa kanyang unang araw sa Amerika. Nanggaling ang mga ito sa ilang bahagi ng Estados Unidos at ang ilan ay sa Canada. Kami po ay tuwang-tuwa at very proud and very happy to meet him here
We supported his election. We support his government. We know we're from the North, but we also love Sara Duterte. We're so excited to see our Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Mabuhay po and we love you. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pinoy sa Amerika, partikular na sa kanilang sakripisyo para sa pamilya sa Pilipinas at upang makapag-ambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Maraming salamat sa inyong remittance na ginagawa na para pagtulong sa ating ekonomiya. At maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo para pagandahin ang reputasyon ng Pilipino at ng Pilipinas dito sa Amerika at sa buong mundo. Maraming salamat sa inyo sa iyong tuluyan. Kahit na kayo'y napalayo na at nasa ibang bansa, ay hindi nyo kinakalimutan ng Pilipinas at hindi nawawala ang init ng inyong pagmamahal sa ating bansa. Kinilala rin ng Presidente bilang mga bagong bayani ang mga Pinoy health workers sa Estados Unidos na nakipaglaban sa gitna ng pandemya. Dagdag pa ng punong ehekutibo, paitingin pa ng kanyang administrasyon ang ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ayon sa Philippine Consulate General sa New York, mayroong kalahating milyong mga Pilipino at Filipino-Americans sa northeast ng US habang mahigit na sa 3 milyon ang mga Pilipino sa buong Amerika. Samantala, magiging tampok sa talumpati ni President Marcos Jr. sa 77th session ng United Nations General Assembly ang pagsusulong ng economic recovery ng Pilipinas, food security at agricultural productivity. Nakatakda ito sa September 20, araw ng Martes, alas 3:15 ng hapon sa Amerika. Pangalawa sa magsasalita sa afternoon session ng UN High-Level General Debate ang Philippine Chief Executive. Makikipagpulong din ito sa ilang United Nations officials. Kakausapin din ito ang ilang business leaders ng US upang hikayating mamuhunan sa Pilipinas. Posible namang magkaroon ng meeting si PBBM sa ilang world leaders. Umaasa rin itong makakausap si US President Joe Biden sa sidelines ng 77th UN General Assembly. Miguel Rey de Leon, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, muling itinalaga si Vice President Sara Duterte na caretaker ng bansa habang nasa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para dumalo sa ika-77 United Nations General Assembly sa New York. Ito na ang ikalawang pagkakataon na itinalagang Officer in Charge o OIC si Vice President Sara. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Attorney Victor Rodriguez bilang Presidential Chief of Staff. Ito ay matapos na i-anunsyo ni Attorney Rodriguez na siya ay nagbitiw na bilang Executive Secretary ng Pangulo. Wala pa namang naitatalaga na papalit sa iniwang posisyon ni Rodriguez. Narito ang report ni Nel Maribuho. Inanunsyo noong Sabado ni Executive Secretary Vic Rodriguez na nagbitiw na siya sa pwesto. Pinasalamatan ni Rodriguez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwalang ibinigay sa kanya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Rodriguez na 24 oras ang trabaho ng isang Executive Secretary kung saan lagi anyang may sense of urgency na kailangan ng isang public servant. Nabanggit ni Rodriguez ang kanyang pamilya na may indikasyon na nais niyang makasama ng mas mahabang oras. Sa kabila nito, ayon kay Rodriguez, magpapatuloy pa rin naman siyang maglilingkod bilang Chief of Staff ni Pangulong Marcos. Kinumpirma naman agad dito ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Tinanggap na rin ng Pangulo ang pagbibitiw ni Rodriguez. Ngunit walang binanggit ang Office of the Press Secretary kung si dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin ang papalit sa nagbitiw na Executive Secretary gaya ng lumalabas sa ilang ulat. Ayon kay Secretary Angeles, may mga pangalan na tinitingnan na maaaring magiging susunod na Executive Secretary. Ang pagbibitiw sa pwesto ni Rodriguez ay sa gitna ng investigasyon na na-question na sugar importation order kung saan nadawit ang kanyang pangalan. Ngunit karamihan sa mga senador na nag-imbestiga sa issue ay sinabing walang kinalaman sa usapin na nagbitiw na Executive Secretary. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Simula October 15, 2022, gagawin ng paperless ang Overseas Employment Certificate o OEC ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Tutz-Ople. Ibig sabihin, magiging accessible na sa overseas Filipino workers ang dokumento sa pamamagitan ng kanilang smartphones. Narito ang report ni Bert Cerudo. Alinsunod sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-automate at i-digitize ang issuance ng Overseas Employment Certificate o OEC, inihayag ni Migrant Workers Secretary Susan Tutz-Ople ang digitalization ng OEC simula October 15. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan pang magsadya ng Overseas Filipino Workers o OFW sa Philippine Overseas Labor Office o POLO upang makakuha ng nabanggit na dokumento. Ginagamit ang OEC bilang travel clearance o exit pass sa mga airport ng OFWs. Isang certificate ito na nag-exempt sa OFWs sa pagbabayad ng travel tax at airport terminal fees at katunayang dokumentado ang isang Pinoy. Binanggit ito ni Secretary Ople sa isang town hall meeting sa OFW sa Dubai na isinagawa sa tanggapan ng Philippine Consulate General noong nakalipas na Biyernes. Yung sa OEC, inaayos din namin. Ayaw ko nakikita yung mahabang pila sa Dubai, sa init ng araw. Kaya gagawin na natin paperless at mobile phone ready ang inyong OEC. By October 15, ang mangyayari, magda-download na lang kayo ng OEC sa inyong mga telepono at yun na yung ipapakita nyo sa Bureau of Immigration at sa airport natin. Sa end of September 2022 naman, ang alpha at beta test phase ng digital payments para sa OEC sa Pilipinas. Samantala, inilatag naman ni Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan ang mga hakbang ng pamahalaan upang labanan ang human trafficking at illegal recruitment. Sa pamamagitan nito ng pagbuo ng isang task force at maigting na pakikipag-ugnayan sa Filipino community sa Middle East at iba't ibang panig ng mundo. It's also important to have this mentality, this different mentality or different approach against this. Rather than just saying, oy, bawal to, bawal yan. Let us say, here in the DFW, ito yung proseso, mas mabilis, mas mapoprotektahan ka, mas maganda na miyembro ka ng OWA, mas maganda na alam ng polo kung nasan ka. So the benefits, we also have to share with the different communities. Binigyang diin naman ni Secretary Ople na ang Department of Migrant Workers ay tahanan ng OFWs. Lagi itong bukas para sa mga kababayan abroad. Dito po sa Department of Migrant Workers, yung vision namin, yung magkaroon din ng tahanan sa pamahalaan, hindi na yung pinapasa-pasa kayo pag may problema. Isang kababayan ang bumiyahe patungong Dubai upang makadalo sa town hall meeting ng Department of Migrant Workers at Philippine Consulate General. Masaya siyang malaman ang mga hakbang ng pamahalaan sa ikasusulong ng kapakanan ng mga kababayan sa Middle East. We're oriented about the new policies and advantages of having the DFW. So we are expecting more actually, and we are actually grateful for all the people who have thought of the new streamlined activities. So I think it will be very beneficial to all OFWs. Plano ng konsulado na masundan pa ang pagpupulong na ito. Magkaroon ng palagiang ugnayan sa iba't ibang Filipino community leaders upang matugunan at masolusyonan ang anumang problemang kinakaharap ng ating mga kababayan abroad. Bert Cerudo, UNTV News and Rescue, Dubai, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal ng probinsya ang Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ito'y matapos pagtibayin sa pamamagitan ng plebisito ang paghahati ng Maguindanao sa dalawang lalawigan. Narito ang report ni Dante Amento. We hereby proclaim to ratify the division of the province of Maguindanao into two provinces, namely Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur. Panalo ang yes votes sa ginanap na plebisito sa Maguindanao nitong Sabado
na nakakuha ng 706,558 votes o 99.27%. Samantalang ang no votes ay nasa 5,209 lamang o wala pa sa 1%. Ang aktwal na bumoto ay 711,767 o 86.93% mula sa kabuuang 818,790 na rehistradong botante. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ang pinakamataas na bumoto ng yes sa isang plebisito sa kasaysayan ng bansa. Pangalawa din ito sa pinakamataas na voter turnout ng plebisito na ginawa sa isang buong probinsya, kasunod ng plebisito sa paglikha ng Compostela Valley Province na may 89.73% voter turnout noong 1998. Kaugnay nito, pinagtibay na ang paghahati sa probinsya ng Maguindanao sa dalawang lalawigan na Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. This is just a start of something new for the province. It's now up to us, to all of you, to prove that the people of Maguindanao are not wrong in their decision. Patunayan niyo po na ang mga mamamayan ng Maguindanao ay hindi nagkamali sa pagboto nila ng resounding yes. Nagpasalamat ang COMELEC sa provincial government ng Maguindanao sa matagumpay na plebisito at gayon din sa AFP, PNP, plebiscite poll workers kasama na ang mga tauhan ng komisyon at mga guro. Sa October 8, 2022, isa pang plebisito sa Ormoc City, Leyte ang gagawin ng COMELEC. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng 2 araw na tourism job fair ang Department of Tourism at ang Department of Labor and Employment sa darating na September 22 hanggang September 24. Ayon sa DOT at DOLE, aabot sa mahigit 7,000 trabaho ang iaalok para sa mga nais na mag-apply sa sektor ng turismo. Mula sa Malabon City, mag-report si Janice Inhente live. Janice, ano-anong mga posisyon ba ang iniaalok dito sa gagawing job fair at papaano ang proseso para dun sa mga nais na mag-apply? Ela, nasa 147 establishments sa 3 major locations na pagdarausan ng Philippine Tourism Job Fair ang nag-alok ng trabaho. Ilan sa mga ito ay ang travel and tour services, meetings, incentives, convention and exhibition o MICE facilities and organizers, tourist transport operators, health and wellness services, food and restaurant service at iba pang tourism-related establishments ang nag-alok ng job vacancy. Kabuang 7,510 na bakanting trabaho ang bubuksan ng DOT. 3,367 dito ay mula sa National Capital Region, 1,633 sa Cebu at 2,510 naman sa Davao. Magsisimula ang Trabaho, Turismo, Asenso Philippine Tourism Job Fair sa September 22 ng alas 8 ng umaga habang magkakaroon rin ang DOT at DOLE ng simultaneous opening ceremony sa 3 nitong locations. Binuksan na rin ngayong araw ng DOT ang pre-registration para mas mapabilis ang proseso at paghahanap ng trabaho ng mga job seekers. Sa mga interesadong aplikante sa NCR, gaganapin ang job fair sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Maaaring mag-pre-register sa link na Field Tourism Job Fair. Sa mga aplikante naman sa Cebu, gaganapin ang job fair sa SM City Cebu. Pinapayuhan ng mga job seekers na mag-pre-register sa Cebu Field Tourism Job Fair. Sa mga nais naman mag-apply na trabaho sa Davao, magtungo lamang sa Abriza Mall at mag-pre-register muna sa link ng Davao Field Tourism Job Fair. Makikita rin sa mga link na ito ang kumpanya na nais ninyong applyan at kung ano ang mga bakanting trabahong iniaalok ng kumpanya. Para sa karagdagan pang detalye, kaugnay ng employers and job vacancies, maaaring makipag-ugnayan sa mga focal persons na inilaan ng DOT. Pinapayuhan rin ng mga applicants na magtungo pa rin o mag-walk-in sa mga venues sa mga araw na isasagawa ang job fair. Ella? Alright, maraming salamat, Janice Inhente live na nagulat mula sa Malabon City.
Nagsimula na ngayong araw ang 5 araw na online job fair ng Civil Service Commission. Halos 3,500 na trabaho para sa 131 na government agencies ang inaalok ng Government Online Career Fair. Ayon kay CSC Chairperson Carlo Nograles, maaaring mag-apply kahit ang mga Pilipino na nasa ibang bansa at maaaring magsumite ng application online. Ilan sa mga inaalok na trabaho ay guidance counselors, administrative aides and officers, revenue officers, engineers, midwives, planning officers, project development officers, nurses, instructors, information technology officers at iba pa. Ayon kay CSC, ang isang aplikante ay kailangang may account sa jobstreet.com. Sakaling wala pang account, maaaring gumawa sa pamamagitan ng pag-access sa 2022 GOCF microsite at http://jobstreet.com.ph/GOCF. Tatagal ang CSC Online Job Fair hanggang sa Biyernes, September 23. Naglabas ng revised implementing rules and regulations ang Department of Labor and Employment kaugnay sa pagpapatupad ng telecommuting law o work from home scheme. Layo nito na mapalakas ang paggamit sa benepisyo ng teknolohiya. Hinihikayat naman ang mga employer at empleyado na magkatuwang na magpatibay at magpatupad ng mga programa sa telecommuting na nakabatay sa kusang loob at pagsang-ayon ng isa't isa. Nakasaad din sa IRR na dapat bigyan ng kaparehong pagturing ang mga empleyadong pumapasok ng pisikal at sa opisina at yung mga nagtatrabaho sa bahay. Hindi magtataas ng singil sa fuel surcharge ang mga airline companies sa buwan ng Oktubre. Ayon sa inilabas na abiso ng Civil Aeronautics Board, mananatili ito sa level 9 gaya ng ipinatutupad ngayong buwan. Sa ilalim ng naturang level, nasa 287 pesos to 839 pesos ang babayaran ng pasahero sa domestic flights, habang nasa 947.39 pesos hanggang 7,044.27 pesos para naman sa international passengers. Hindi na paglaanan ng pondo para sa susunod na taon ang Special Education Program ng DepEd. Sa inilabas na pahayag ng Kagawaran ng Edukasyon, humihingi sila ng 532 million pesos para dito. Ngunit sa kabilaan nila ng kanilang pagsisikap na mabigyan ito ng budget, ay hindi ito na ikonsidera sa National Expenditure Program. Bukod sa SPED, ay may dalawa pang programa ang DepEd na hindi na isama sa NEP. Tiniyak naman ng DepEd na hahanapan pa rin ang paraan upang maipagpatuloy ang mga nasabing programa. Ipinasara ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police ang Lucky 99 Outsourcing Incorporated, isang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO establishment sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y kasunod ng operasyon ng PNP noong isang linggo kung saan nasagip ang 43 foreign nationals na nakakulong at pinipilit na magtrabaho sa naturang kumpanya. Sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na nagpapatuloy din ang investigasyon laban sa mga tauhan ng Lucky South 99. Ipinagutos din ang kalihim sa mga pulis na magsasagawa ng follow-up operation upang matukoy kung anong POGO company pa sa bansa ang sangkot sa human trafficking laban sa mga foreign nationals. Mataas ang bilang ng mga matatanda o senior citizens na nasawi dahil sa COVID-19 nitong buwan ng Hunyo hanggang Setyembre. Batay sa ulat ng Independent Pandemic Monitoring Octa Research Team, kabilang sa kanila ay nasa edad na 60 pataas. Umabot sa 2.06% ang bilang ng nasawi sa kanilang hanay nitong third quarter ng taon. Pinakamababa naman ang COVID-19 fatality rate sa hanay ng 18 to 49 years old na may 0.14% lang. Batay sa tala ng Department of Health, umabot na sa 62,549 ang nasawi sa COVID-19 simula na magkaroon ng pandemya. Patuloy na makararanas ng mga pag-ulan ngayong araw ang ilang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil sa epekto ng habagat.
Batay sa latest weather forecast ng Pag-asa, makararanas ng maulap at may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan at Kalayaan Islands. Posible ring makaranas ng flash floods at landslides dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ang naturang mga lugar. Samantala, asahan rin na makararanas ng maulap at kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms ngayong araw ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa umiiral na habagat. Tinulungan na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na maibenta ang mga native na bawang mula sa Batanes. Mabibili na ito ngayon sa Kadiwa Store dito sa Metro Manila na isa sa mga programa ng DA. At mula sa Quezon City may report si Ray Pelayo live. Ray, magkano ba ang presyo ng native na bawang dyan sa Kadiwa Store? Yes, magandang tanghali, Ella, sa ating mga kasambahay. At yung as low as 130 pesos per kilo. Imagine that, yung ganung kababang presyo ng ating native na bawang. Galing yun sa Batanes. Meron tayong dalawang klase, kung di ako nagkakamali, ng bawang native na bawang ngayon dito. Pero bukod sa bawang, meron pa tayong ibang mga gulay na mabibili din dito sa Kadiwa Store. At para mabigyan tayo ng mas detalyado na impormasyon, kasama natin ngayon ang spokesperson ng Department of Agriculture, si Undersecretary Christine Evangelista. Magandang tanghali po, Yusek. Magandang tanghali, Sir Ray. Magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyo. Opo, Yusek, yung pong ginawa natin, papa-update lang po kami, sana tayo nakarating doon sa assistance natin, doon sa ating mga magsasaka, doon sa may Batanes. Recently, meron tayong nabalita sa Mindoro, may mga bawang din po doon. Doon sa Batanes, nandito na po yung garlic ng Batanes. Sinulungan po natin sila sa market linkage. So meron po tayong mga institutional buyers, mga restaurant owners po na nag-order po sa kanila. Kaya karamihan po nung dumating dito, kinuha na agad ng ating institutional buyers. Pero meron pa rin po tayo dito sa retail para po sa household naman. Hopefully, yung iba pang mga Kadiwa on wheels natin will also have yung mga bawang para mas marami. Kasi nakita po natin na sa palengke nga, sir, di ba, ang native na bawang is 300 to 400 per kilo. Ito pong Batanes ay nasa 130 per kilo lang po ang ating bawang. Yung mga bawang din po ng Ilocos Norte, nung isang araw naman po, bawang ng Pangasinan, yan po ay lahat binibenta natin dito sa Kadiwa. Pero hindi lamang po retail selling ang ating objective, but also market linkage para po meron ng steady buyer ang ating mga garlic farmers. Isa po sa problema, Yusek, ng ating mga kababayan na nakikita natin sa mga social media, may mga nagpo-post na gano'n. Pero pag nakikita nyo naman, meron tayong kaagad na tugon sa kanilang problema. Paano po ba makakakonekta yung pong mga farmers natin sa market at sa pamamagitan po ng Department of Agriculture? Well, una po, sana po sila yung makipag-ugnayan sa mga municipal agriculturists nila. Kasi kami naman po yung nakikipag-ugnayan din sa mga municipal agriculturists. Aside from yung mga MAU, pwede rin po sa ating regional office. Ang ating regional office, meron din po silang agribusiness and marketing. So kung dito sa central, AMAS ang tawag, sa regional po AMAD ang tawag natin. Agribusiness and Marketing Division po yan. Sila po ang in charge sa market linkage. Ngayon, nakikipag-ugnayan ang central office at ang sa ating regional office kasi may malalaki tayong buyers dito sa Metro Manila. So sana po ang ating mga magsasaka patuloy silang makipag-ugnayan sa mga municipal agriculturists nila. At siyempre po sa DA mismo, sa DA Regional Field Office, bawat region po, meron tayong regional field office. May mga gulay pa po dito. Magkano po ang diferensya kumpara sa presyo po sa merkado? Well, ang sabi po natin, ang Kadiwa is usually at least 20 pesos cheaper. Pero makikita nyo dito na yung pechay dito sa Kadiwa is 50 pesos. Pero sa palengke, nakita po natin nasa 80 pesos. So 30 peso difference. Pagdating nga po sa garlic, makikita natin na yung native garlic sa monitoring natin sa palengke na nasa 300 to 400 per kilo, dito po ay 130 lamang. Yung Ilocos Norte, meron pa nga po tayong 90 pesos per kilo. So, by eliminating certain layers po ng traders, yung Kadiwa po, direct po kasi nakakabenta sa ating mga institutional buyers and consumers. At the same time, pinangangalagaan po namin na maganda yung presyo ng ating mga magsasaka. Okay. Maraming salamat po, Yusek Christine Evangelista,
At Ella, yan ang ating update mula dito mismo. Yung mga gusto po na mamili, marami pong gulay ngayon. Yung bawang, lalo na samantalahin natin half the price ng presyo sa market. Yung native na bawang natin, malasa. Pumunta lang po dito sa may central office ng Department of Agriculture, sa may circle. At meron po mga branches sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Abangan lamang po doon sa Facebook. Tama po, Yusek, mag-Facebook lang po sila or social media ng Department of Agriculture para po matunton kung saan po yung ating mga outlet po ng Kadiwa Store. Ella? Alright, maraming salamat Ray Pelayo at ganoon din po kay Yusek Christine Evangelista ng Department of Agriculture. Plano ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magkaroon ng extension ang educational payout para sa mga mahihirap na estudyante. Sa September 24, nakatakda ng matapos ang distribusyon ng educational assistance kung saan aabot na sa higit 1 bilyong pisong pondo ang naipamahagi ng DSWD. Mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. JP, kakayanin pa ba ng DSWD na may extend yung distribution ng educational assistance at may pondo pa bang natitira para doon sa mga estudyante na hindi pa nabibigyan ng ayuda? JP? Aga, sa ngayon meron pang nasa 300 million pesos na pondo ang Department of Social Welfare and Development para sa educational cash assistance. Dito nila magdidepende ang pondong gagamitin sa magiging extension ng educational payout. Ayon sa DSWD, kung matapos ang September 24 na naunang deadline at mayroon pang pondo, dito kukunin ang gagamitin sa extension. Pero ayon sa ahensya, pinagpapanuhan pa ito sa ngayon at hindi pa tiyak kung masisimulan agad sa unang Sabado ng Oktubre. Nauna namang sinabi ng DSWD na ilalaan ang extension para maabot ang mga mahihirap na estudyante na walang access sa internet. Sinabi rin ng ahensya na isasagawa ito sa bawat distrito sa bansa kung saan nasa 300 payout center ang planong magamit. Sa ngayon aga, mayroon ng nasa 1.2 billion pesos na pondo ang naipamahagi ng DSWD para sa educational assistance at nasa halos 400,000 na mga estudyante ang naayudahan. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Maglalabas ng bagong taripa o fare matrix ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasunod ng inaprubahan dagdag pasahe sa ilang pampublikong sasakyan. Nilinaw rin ng board na pinal na ang ipatutupad na fare hike. Mula sa Quezon City, ang detalye ng balita ay ihahatid ni Asher Kedapan Jr. live. Asher, kailan ilalabas ng LTFRB ang bagong fare matrix at ibig sabihin ba nito ay hindi na magbababa ng pasahe ang mga PUV sakaling bumaba na rin ang presyo ng langis? Kala anumang araw ngayong linggo ay inaasang maiaayos na rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board itong bagong fare matrix. Ito ay para sa pagpapatupad nga ng dagdag singil sa pasahe sa ilang public utility vehicle na inanunsyo ng LTFRB. Pagkatapos nito ay saka pwede nang mag-apply ang mga kaukulang PUV operator para makakuha ng kopya ng taripa. Kapag naisumiti na ang aplikasyon ay maaari na rin makuha ang fare matrix sa loob lang ng 1 o 2 araw. Kinakailangan maglabas ng bagong taripa ang LTFRB dahil ang dagdag pasaheng inaprubahan ng board ay permanente at hindi provisional gaya ng 2 huling dagdag pasahe sa mga jeep. Ngunit ayon kay LTFRB Chairperson Cheloy Garafil, sa kabila nito ay may kapangyarihan pa rin ang LTFRB na ibalik sa dati ang pamasahe. Ito ay kung bababa rin sa dating presyo ang mga produktong petrolyo na umaabot lang ng nasa 40 pesos. Nagsasagawa na aniya ng konsultasyon ng LTFRB sa iba't ibang kaukulang ahensya kaugnay nito.
Ella, inaasahang maglalabas ang board ng iba pang detalye ng paglalabas ng fare matrix pagkatapos ng nakatakdang pagpupulong ng Technical Division ng LTFRB ngayong araw. Samantala, inaasahan naman ng isang grupo ng mga UV Express driver at operator na aaprubahan din ang kanilang petisyon na dagdag pasahe para sa UV Express. Hindi ito nakasama sa naaprubahan ng LTFRB dahil ngayong buwan lang ito nakapaghain ng petisyon para sa piso kada kilometrong dagdag pasahe sa provincial operation ng UV Express. Nakatakda naman na maghain ng isa pang petisyon itong Pasig City UV Express Transport Federation Incorporated para naman sa 5 piso kada kilometrong dagdag pasahe sa operasyon ng UV Express dito naman sa Metro Manila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Quezon City. Muling bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Nasa 4.15 ang mababawa sa kada litro ng diesel, habang 4.45 naman sa kerosene. Wala namang magiging paggalaw sa halaga ng gasolina. Sinimulan na sa Senado ngayong araw ang deliberasyon para sa panukalang 2023 National Budget. Unang isinalang sa pagdinig ang proposed budget ng Judicial Branch. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, magkano yung hinihiling ng judiciary at mayroon ba silang hiling sa Kongreso? Mahigit 74 billion pesos nga ang orihinal na ipinanukalang budget ng Judiciary sa Executive Department para mapondohan ang iba't ibang programa nito. Ngunit nasa 52 billion pesos lamang ang inaprubahan at napondohan sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. Dahil dito aga, nasa 21 billion pesos ang hindi na isama sa pinal na proposed budget ng Judiciary sa Kongreso. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, hiniling ng Judicial Branch na marekonsidera ng Kongreso ang nasa 2.8 billion pesos na mga programa at mabigyan ng pondo. Kabilang narito ang 410 million pesos para sa 2023 bar examination. Ganoon din ang pasweldo sa mga bagong hukom at mga empleyado sa iba't ibang korte sa bansa. Aga binubuo nga ang Judiciary ng Korte Suprema, Presidential Electoral Tribunal, Court of Appeals, Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals. Aga sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagdinig ng Senate panel sa 2023 judicial budget. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Balikan natin muli si Aileen Cerudo kaugnay sa ulat na Anti-No Permit, No Exam Act na dinidinig sa Kamara. Nakatakdang talakay ngayong araw ng Committee on Higher and Technical Education sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill number 1160. Alright, Aileen, go ahead. Yes, Ella, kakapasok lamang na balita, aprobado na sa House Committee on Higher and Technical Education ang House Bill number 1160 o ang Anti-No Permit, No Exam Act. Ngunit ayon sa komite, may mga probisyon anyang kailangan baguhin, kasama na rito ang title ng panukalang batas. Sa ilalim ng House Bill number 1160, pagbabawalan na ang mga paaralan na hindi payagan ang mga estudyanteng makapag-exam kung hindi pa sila bayad sa kanilang tuition. Pagbabawalan din ang mga nasabing institusyon na hindi ipag-graduate o bigyan ng academic degree ang mga unpaid student. Ayon sa may akda ng nasabing panukalang batas na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, mas pinahihirapan lamang ng no permit, no exam policy ang mga magulang at estudyante, lalo na sa gitna ng matataas na presyo ng mga bilihin. Kung maisa sa batas, sino man ang mapatutunayang magpapatupad pa rin ng no permit, no exam policy, kabilang dito ang school advisors, deans, coordinators ay mahaharap sa karampatang parusa. Ngunit sa pagdinig naman sa komite kanina, inilatag ng mga mambabatas ang mga probisyon na kailangan baguhin. Sinabi nga ng mga ito na dapat ang mga school institution lamang ang dapat patawan ng parusa at hindi nakasama ang mga school advisors, deans at coordinators dahil sumusunod lamang anya ang mga ito sa pulisiya ng eskwelahan.
Dapat din anyang tignan ang kalagayan ng mga pribadong eskwelahan lalo na at may iilan nang nagsara dahil sa kakulangan ng pondo. Bukod pa rito, Ella, mas maganda anyang baguhin din ang title ng panukalang batas na imbes na anti-no permit, no exam, ay gawin itong mas positibo. Ayon naman kay Representative Manuel, pag-aaralan ang mga probisyon na dapat amyendahan base sa inalahan ng House Committee. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Aileen Cerudo. Sumuko ngayong umaga sa National Bureau of Investigation o NBI ang actor-comedian na si Vong Navarro. Ito ay matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Taguig Metropolitan Trial Court laban sa aktor batay sa kasong isinampa ng modelong si Denise Cornejo. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano na ang latest dyan sa NBI? Yes, Ella, nandito nga kami ngayon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation kung saan kasalukuyan nasa kustodiya ng NBI ang aktor na si Ferdinand Vong Navarro. Sumuko nga ito kanina, Ella, kasama ang kanyang abogado na si Attorney Alma Malyonga. Ito ay matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte diyan sa Taguig Branch 116. Kaugnay ito sa kasong act of lasciviousness na inihain sa kanya ng model na si Denise Cornejo noong 2014. Ella, una nang dinismiss ng Department of Justice o DOJ itong kaso na ito, pero sa desisyon ng Court of Appeal sa apilan ni Cornejo ay binaliktad ng CA ang hatol ng DOJ. Sa halip ay ipinag-utos ang pagsasampa ng kaso kay Navarro. At sa ngayon nga, Ella, ay nandirito pa si Navarro kasama ang kanyang abogado at hinihintay natin na makapagpiyansa ito at inaasahan natin ayon doon sa kanyang abogado. Pagkatapos naman niyang makapagpiyansa na ngayong araw ay pwede na rin itong makalaya, Ella. Alright, maraming salamat Dante Amento live na nag-uulat mula sa Maynila. Nananawagan na ang lokal na pamahalaan ang residenteng nasunugan sa Masbate City para sa kanilang malilipatang tirahan matapos masunugan noong nakaraang linggo. Sa ngayon, nanatili pa rin ang mga ito sa evacuation center doon. Mula sa Masbate City, ang detalye ng balita ihahatid ni Jerry Galicia live. Jerry, ano na ang hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan para matulungan ang mga pamilyang nasunugan? At kumusta ang kanilang sitwasyon sa evacuation center? Yes, Ella, namahagi na ng relief goods ang City Social Welfare Development Office o CSWD sa mahigit 40 pamilyang naapektuhan ng nakaraang sunog sa Water Ward, Purok 8, Barangay Nursery, Masbate City. Nakapagbigay na din ng 5,000 piso sa bawat pamilya ang pamahalang barangay ng nursery. Family kit naman na naglalaman ng hygiene kit gaya ng unan, kumot, kaldero, sabon at iba pa ang Office of the Civil Defense o OCD5. Sa ngayon nagkakasakit na ang ilang mga bata na nasa evacuation center. Bukod sa siksikan, pinagtagpi-tagpi, tarapal ang pansamantalang tinutuluyan na mga residente sa dating isolation facility ng syudad. Ayon sa mga residente, may mga health worker naman ng barangay ang nagbibigay ng gamot sa mga batang nagkakasakit. Hiling sana ng mga residente na mabigyan sila ng mga materyales para maitayo muli ang kanilang mga bahay sa Purok 8, Barangay Nursery, Masbate City. Mahigit 1 linggo na din na nanatili sa evacuation center ang mga nasunugan. Ella, ayon sa mga residente, sinabihan sila ng LGU na maghintay-hintay muna sa mga hiling nilang materyales na kailangan para maitayo muli ang kanilang mga bahay doon sa nursery dito sa Masbate City. Ella. Alright, maraming salamat Jerry Galicia live na nagulat mula sa Masbate City. Sa layuning makatulong sa mga estudyanteng ibig makapagtapos ng pag-aaral, subalit walang kakayahan, nagkaloob ng scholarship program ang mga kapulisan sa Camarines Norte sa ilang mga estudyante sa probinsya. Mula sa Daet, Camarines Norte, may report si Brian Baldaraje live. Brian, ano-ano ang mga masasakop nitong scholarship program na binigay ng PNP dyan sa Camarines Norte? Ella, tuition fee, school supplies, uniform at maging ang mga baon ng mga bata na kailangan nila araw-araw, ilan lamang ito sa nasasakop ng scholarship program
na ipinagkaloob ng mga pulis sa ilang mga estudyante dito sa Camarines Norte. Aabot sa 20 mga mag-aaral mula sa elementary, high school at college sa probinsya ang pinagkalooban ng Educational Scholarship ng Camarines Norte Police Provincial Office kaninang umaga. Bahagi ang nasabing programa ng Project Tanglaw ng mga pulis sa lalawigan, kung saan mamimili ang bawat municipal police station ng mga estudyante na ibig makapagtapos ng pag-aaral subalit walang kakayahan. Isa sa napagkalooban ng scholarship ay ang anak ni Aling Amelia na taga-Basud, Camarines Norte na grade 2 students. Ayon sa kanya, malaking tulong ito sa kanyang pamilya, lalo pat ang kanyang asawa ay namamasukan lamang bilang driver ng truck. Sobra pong malaki, sir, kasi talagang hirap kami sa pagpapaaral. Kasi minsan ang problema ko talaga araw-araw yung baon nila, yung sa pagkain, yung sa budget, kasi may tatlo pa akong high school. Laking pasasalamat naman ni Aling Julie nang makasama ang kanyang pamangkin sa mga scholar ng kapulisan. Malaking tulong anya ito sa kanya, lalo pat ang kanyang pamangkin ay wala ng mga magulang. Malaking tulong po, sir, kasi po yung pong balik po yung kinikita ng asawa ko, mapupunta na lang po sa pagpapagamot po ng papa ko na nag-maintenance po ng gamot ngayon. At yung pong tulong na ibinibigay ng PNP ay sigurado po malaki ang mga. Ela, masasagot din ng scholarship program ang buong pag-aaral ng mga estudyante hanggang sa ito ay makatapos kung ito ay nasa elementarya, high school at college. Ayon pa sa CNPPO, ang pondo na gagamitin para sa pag-aaral ng mga bata ay manggagaling sa kusang pag-aambagan mula sa mga sweldo ng mga pulis sa bawat municipal police station. Yung ating mga chief of police din ay required na bantayan, i-supervise kung kumusta na yung bata at to make sure na makakatapos ng pag-aaral yung bata. So hindi lang yung kapulisan nakatutok sa scholarship, pero kailangan din nilang i-supervise at mag-act bilang secondary parents doon sa mga bata. Ela, bukod sa Camnorte PPO, nagsagawa din ng iba't ibang pagkakawang gawa ang mga pulis sa Bicol Region upang makatulong sa mga estudyanteng hirap sa buhay na ibig makapagtapos ng pag-aaral. Sa Sorsogon, ilang mga estudyante rin na nabigyan ng scholarship, habang sa Kamsu, sa Camarines Sur PPO naman ay nagbigay ng educational cash assistance ang mga pulis sa mga bata na nangangailangan. Ela, sa mga nagnanais makasama sa scholarship program dito sa probinsya, taon-taon pipili ng mga estudyante ang Camarines Norte Police upang magkaloob ng educational scholarship. Ito'y sa pakikipagtulungan pa rin ng Department of Education. Bukas din ang mga pulis sa mga private NGOs at mga stakeholders sa mga nagnanais tumulong sa kanilang programa. At yan ang latest live mula dito sa Camarines Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Bukod sa mga isinasagawaang cleanup drive, idinaan na rin ang Department of Environment and Natural Resources sa pamamagitan ng mobile games ang kanilang kampanya kontra basura. Mula sa Ternate, Cavite, may report si Benedict Samson live. Benedict, ano itong mobile game na inilunsad ng DENR at paano ito makakatulong para maituro ang tamang pagtatapon ng basura? Ito nga yung Pinas Basura Buster game na inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kanina dito sa Ternate Integrated National High School sa Ternate, Cavite. Makikita nga sa Basura Buster game na ito yung tamang pagsesegregate o pagbubukod ng mga biodegradable, residual at recyclable na basura. Nasa 100 grade 7 students na naturang paaralan ang lumahok sa launching ng Pinas Basura Buster mobile app game. Ayon sa DENR, malaking puwersa ang maitutulong ng mga kabataan, lalo na kung maaga pa lang ay matuturuan na sila ng mga dapat at wastong paraan ng pagtatapon ng basura at ng pagre-recycle. Sa ipinakita namang datos ng International Coastal Cleanup o ICC Philippines, kabilang sa top 10 debris na kanilang nakuha noong taong 2021 ay mga food wrappers, grocery bags, plastic bottles, bottle cap, upos ng sigarilyo, plastic food containers, beverage bottle, styrofoam containers, plastic cups and plates at iba pang mga pakete na gawa sa plastic. Panawagan din ng DENR at ng ICC na gawing tama yung pagtatapon nga ng mga gamit na face mask. Dahil ito nga Sabado nung nagsagawa nga ng coastal cleanup, ang ahensya
ay mga nakakuha sila ng mga gamit na face mask doon sa ilalim ng dagat na posibleng maging sanhi ng pagkamatay ng mga coral. At yan muna ang ating update mula dito sa Ternate, Cavite. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Bago ang nakatakdang state funeral ni Queen Elizabeth II, nagbigay pugay si US President Joe Biden sa namayapang reyna ng United Kingdom sa Westminster Hall. Gayon din ang iba pang world leaders na isa-isang nagdadatingan sa London bago ang nakatakdang state funeral ng namayapang reyna araw ng Lunes. Narito ang ulat ni Giselle Bonifacio. Binisita ni US President Joe Biden ang ancient Westminster Hall upang magbigay ng kanyang last respects sa yumaong longest-serving British monarch na si Queen Elizabeth II. Nagpalakpakan ng mga tao nang makita ang US President papasok sa gate ng Palace of Westminster sakay ng malaking presidential car na mas kilala sa tawag na Beast, kasama si US First Lady Jill Biden. Pagkatapos nito, nagtungo si President Biden sa Lancaster House upang pirmahan ang Book of Condolence para kay Queen Elizabeth II. Nakita rin si French President Emmanuel Macron ng France kasama ang kanyang asawa na naglalakad palabas ng Houses of Parliament. Gayon din ang First Lady ng Ukraine na si Olena Zelenska kasama si Ukraine Ambassador Vadim Prystaiko na tumayo sa gilid ng catafalque upang magbigay pugay kay Queen Elizabeth II. Winelcome naman ni King Charles III si UK Prime Minister Liz Truss sa Buckingham Palace. Nanumpa si Liz Truss kay Queen Elizabeth II nang mahalal ito bilang Prime Minister 2 araw bago mamatay ang reyna. Abala rin si UK Prime Minister sa pag-host ng series of meetings sa world leaders at foreign dignitaries, kabilang si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa Downing Street. Isang pambansang katahimikan na tumagal ng 1 minuto ang isinagawa alas 8 ng gabi ng Linggo sa buong United Kingdom bilang paggunita sa pagkamatay ng reyna. Samantala, kinumpirma ni Philippine Press Secretary Trixie Angeles na dadalo sa state funeral ni Queen Elizabeth si Miss Irene Romualdez Marcos Araneta kasama ang asawa nitong si Mr. Gregorio Maria Araneta III bilang espesyal na kinatawan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa state funeral ng late Queen. Giselle Bonifacio, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 2 araw na niyanig ng malalakas na lindol ang Taiwan araw ng Sabado at Linggo. Kahapon, tumama ang 6.8 magnitude na earthquake sa island territory. Narito ang report ni Amiel Pascual. 2 malalakas na lindol ang naitala sa Taiwan, magnitude 6.8 kahapon at magnitude 6.4 noong Sabado na sinundan pa ng 70 aftershocks. Ang sentro ng lindol ay nasa Taitung County, southeastern Taiwan, ayon sa Central Weather Bureau o CWB. 8 ang naitalang nasugatan, kabilang ang 4 na kataong naipit sa isang 3 palapag na gusali sa Hualien County. Ilang mga kalsada rin ang nagkabitak-bitak at tulay na gumuho sa eastern Taiwan. Nagdulot naman ng pagkaabala sa mga motorista ang pagguho ng lupa sa mga kalsada. Sinuspinde rin ang biyahe ng tren sa Hualien at Taitung dahil sa pagkadiskaril ng tren. Agad namang nailikas ang nasa 400 local tourists na naipit sa isang kabundukan sa Hualien. Naglagay na rin ng mga lokal na pamahalaan ng temporary shelter para sa mga inilikas mula sa mga delikadong lugar. Batay sa Manila Economic and Cultural Office o MECO, walang Pilipinong nasaktan sa kalamidad. Nanawagan naman si Taiwan President Tsai Ing-wen sa mga mamamayan na manatiling alerto at kalmado sa kabila ng sunod-sunod na lindol. Inaasahang makararanas pa ang Taiwan ng malalakas na aftershocks sa mga susunod na araw ayon sa CWB. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 6 na nagsasabi, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa.
ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.